Nay! Dito po! Nandito po ako! Limuel, anak ko! Sa wakas nakita rin kita at nayakap muli. Kung alam niyo lang po kung gaano ko kayo pinanabikan na makita at mayakap ng ganito. Ang laki na ng ipinagbago mo, anak. Matipuno ka na ngayon kumpara nung huling uwi ko na payat ka at lalo kang gumwapo. Natuto lang po akong pangalagaan ng katawan ko. Tsaka, kanino pa ba ako magmamana ng kagwapuhan? Maganda kayo. Sobrang saya ko na sa wakas makakasama na kita ng matagal. Ako din po, Nay. Kung alam niyo lang po na gabi-gabi kong pinagdarasal na sana dumating na yung araw na uuwi na kayo at hindi na ulit aalis. Natupad na, anak, ang dasal mo. Hindi na tayo magkakahiwalay pa. Tara na po, Nay. Ako lang po bahala sa mga bagahe niyo. Naghihintay na po sa atin si Chong. Kasama mo pala si Tino. Bakit hindi siya sumalubong sa akin? Sabi niyo po kasi sasakyan lang siya maghintay. Ganun ba? Sige, tara na. Sabik na rin ako makita ang Chong mo. Mahigit 10 taon din ako nagtrabaho sa Kuwait bilang OFW. Sa loob ng 10 taon na yon, 3 beses lang ako nakauwi para magbakasyon. Sa bawat pag-uwi ko nun, sinusulit ko talaga ang bakasyon para makasama ko ang nag-iisa kong anak na si Limuel. Anak ko siya sa pagkadalaga. Hindi ako pinanagutan ng ama niya dahil hindi boto sa akin ang pamilya niya. Mula kasi sa may kayang pamilya ang nobyo ko. At ako naman ay mula sa mahirap na pamilya. Hindi naging madali ang buhay namin noon. Lalo't nagdadalang tao ako kay Limuel. Kabi-kabilang pangungutsari na natanggap ko sa mga tao dahil sa pagdadalang tao na walang asawa. Dahil ulila na kami na nag-iisa kong kapatid na si Tino, tangi siya lamang ang naging karamay ko nung mga panahon na yun. Dahil ultimo mga kamag-anak namin, tinalikuran kami. Tingin nila sa amin ay magiging pabigat lang. Oras na humingi kami ng tulong sa kanila. Nagdesisyon akong ibenta ang lupang kinatitirikan ng bahay na minana pa namin sa mga magulang at lumipat ng ibang lugar. Naging sapat naman ang perang pinagbentahan ng lupa sa amin. Pero habang lumalaki nun si Limuel, mas naging mahirap para sa akin ang ibigay ang pangangailangan niya. Masakit man sa akin na iwan siya. Pikit mata kong tinanggap ang alok ng isang recruiter noon na pumunta sa ibang bansa para dun magtrabaho bilang OFW. 11 taon na nun si Limuel nang iwan ko sa kapatid ko, na ng mga panahong yun ay iniwan din ng asawa para sumama naman sa ibang lalaki. Ate, maligayang pagbabalik. Kumusta ka na? Aba, parang pumayat ka yata ngayon na. Okay naman, ate. Sadyang nagpapait lang talaga ako. O bakit? May sakit ka ba? Wala naman. Medyo mataas lang ang sugar ko. Kaya kailangan buwasan ng kain ng kanin at matatamis. Yan pala man ang hilig mo noon. Tuwing nagpapadala ko ng package lagi mong request sa akin mga tsokolate. Nagkakaedad na rin kasi, kaya marami na rin nararamdaman. Sayang, marami pa naman akong dalang tsokolate dito. Bawal ka na pala eh. Pwede naman siguro kung titikim lang. Ay naku, Chong, kapag bawal na talaga. Tama ang pamangkin mo. Pinagkakaisahan niyo naman ako mag-ina. Birong totoo yun. Ang mabuti pa sumakay na kayo para hindi tayo maibis sa traffic. Habang lula ng sasakyan paalis ng airport, nakadungaw ako sa labas ng bintana. Sa nakalipas na mga taon kasi, marami na rin ang nagbago sa paligid. Mas dumami ang mga gusali at establishmento. Ang pag-uwi sa sariling bayan ang isa sa kinasasabikan ko at ang makapiling muli ang anak kong si Limuel. Napasulyap ako sa anak ko na nasa unahang bahagi ng sasakyan. Si Tino naman ang nagmamaneho. Inayos ko na lang ang pagkakasandal ko para makaidlip ako kahit konting oras. Hindi kasi ako nakatulog ng maayos sa eroplano dahil sa matinding pananabik na sa wakas ay makakauwi na rin ako. Mahinang pagyugyug sa balikat ang nagpagising sa akin. Ang nakangiting si Limuel ang nabungaran ko.
Bahagya pa akong uminat bago sinilip ang labas ng sasakyan. Nasa tapat na kami ng bahay na ipinagawa ko. Medyo makulimlim din ang paligid. Tila anumang oras ay babagsak ang ulan. Nahakot na ng kapatid ko ang mga bagahe ko. At ako naman ay saglit lang nagpahinga sa kwarto ko. Tinawag lang ako ni Limuel para sabihin kakain na. Umorder umano ang kapatid ko ng mga lutong pagkain para sa pagdating ko. Ang dami namang pagkain. May mga bisita bang darating? Wala po, Nay. Para sa inyo po ang lahat ng yan. Kain na po. Paborito niyo pong lahat ang in-order ni Chong. Sigurado raw kasi na yan ang namimiss niyo eh. Sinabi niyo pa. Yan nga talagang namimiss ko nung nasa ibang bansa ako. Meron naman doon na nabibilhan ng pagkain Pinoy. Pero iba talaga kapag nandito ka sa sariling bayan. Oh, ano pang iniintay niyo? Tara nang kumain. Salamat Tino ha. Nag-abala ka pa talaga. Wala yun. Hindi mo kailangang magpasalamat. Inabutan ako ni Limuel ng plato at kubyertos. Pinagsaluhan namin ng gabing yun ang masarap na handa nila sa akin. Dahil marami pa ang natira, ipinamigay na lang namin ang natira sa mga kapitbahay namin. Nang gabing yun hindi ako agad nakatulog. Lumabas ako ng kwarto para magpahangin sana. Sakto naman naabutan ko ang kapatid kong si Tino na nasa tapat ng bintana at nakatingin sa labas. Tila malalim ang iniisip nito. Lumingon siya sa akin at napangiti. Naninibago ka siguro, Teno. Ay, oo pero masasanay rin ako. Oo nga pala, salamat ha. Saan? Sa pag-aalaga mo kay Limuel habang nasa ibang bansa ako. Wala yun ate. Pamangkin ko si Limuel. Parang anak ko na yan. Sino pa bang titingin sa kanya dadalaw lang tayo magkapatid. Maiba nga pala ako. Hindi na ba talaga kayo nagkaayos ni Ingrid? Naku, hindi na eh. Kahit nga yung anak namin pinagdadamot niya sa akin. Anong ibig mong sabihin? Gusto lang niya suportahan ko ang anak namin. Pero ayaw niyang makita ko. Hindi naman yata tama yon. Siya na nga itong nagloko tapos siya pang may ganang maglagay ng ganyang kondisyon sa'yo. Mabuti na lang nakakausap ko ang anak namin. Napakabait na bata. Malapit na magtapos ng high school. Sa kanya lang ako nagpapadala ng pera. May bisyo kasi ang nanay niya. Tama lang yun kaysa padaanin mo pa sa dati mong asawa. Gusto na nga niyang umuwi rito Kaso pinipigilan siya ng nanay niya. Paano kayo nagkikita? Minsan dinadalaw ko siya sa eskwelahan niya. Okay na rin yun kaysa hindi mo talaga makita ang anak mo. Oo nga ate. Maiba ko. Alam mo ba kung sino ang nobya ng anak ko? Nung nag-aaral yan, wala siyang nililigawan. Minsan nga tinutukso ko naman ligaw na. Bah, sagot sa akin Ayaw niya masayang ang pagtatrabaho mo sa abroad. Napakaswerte mo sa anak mong yan, te. Ngayon kaya? 1 taon na rin naman siyang tapos mag-aral Meron siyang ikinukwento pero alam kong hindi niya kursunada. Bakit naman? Ang sabi niya hindi daw maganda Nakakahiya daw ipakilala sa'yo. Hindi naman ako tumitingin sa panlabas na itsura Ang importante sa akin, nagmamahalan silang dalawa. Yun na nga walang gusto sa kanya si Limuel. Ganun ba? Oo, tsaka minsan na nasa palengke kami. Nakita ni Limuel na namamalengke rin yung babae. Taga ibang barangay lang kasi yun Itinuro sa akin ng anak mo. Naku, hindi naman sa pamimintas ha. Kahit yata pangit hindi siya magugustuhan. Ano bang itsura? Basta, ang hirap niyang ilarawan O siya, wag na lang. Tsaka sabi mo nga hindi naman siya gusto ni Limuel. Nagkwentuhan pa kami sandali ni Tino bago ako nagpaalam na papasok na ng kwarto. Bumibigat na rin kasi ang talukap ng mga mata ko. Bago ko siya iwan, binilinan ko na isarang maigi ang mga bintana at pinto. Naalala ko kasi dati na muntik nang mapasok ang bahay namin nung bagong pagawa pa lang ito. Mabuti na lang ay nagising si Tino. Bago pumasok sa kwarto, sinilip ko muna si Limuel sa kwarto niya. Nakatabi lang ng akin. Nakadapa siya at mahimbing na ang pagkakatulog.
Kinabukasan naman, maaga akong nagising para ipagluto si Limuel bago siya pumasok sa munisipyo sa bayan kung saan siya nagtatrabaho. Oh, gising ka na pala. Sige na, maupo ka na riyan. Malapit na tong sinangag. Dapat po nagpapahinga pa kayo ngayon, Nay. Alam ko pagod pa kayo eh. Hayaan mo na ako. Gusto ko namang pagsilbihan ka. Namimiss ko kasi tong ginagawa ko sa'yo noon eh. Hayaan mo naman na makabawi ako sa'yo. Sa dami ng sakripisyo niyo sa akin, matagal na po kayo nakabawi. Masaya akong pagsilbihan ka. Hayaan mong asikasuhin kita hanggat hindi ka pa nag-aasawa. Wala pa po sa isip ko yan, Nay. Sabi ng tiyong mo sa akin wala ka pa raw nobya. Bakit naman? Abala lang kasi ang mga babae sa pag-aaral ko. Noon yun. Ngayon naman nakapagtapos ka na at may trabaho ka na. Hindi ko pa po kasi nahahanap ang babaeng gusto ko eh. Ano ba kasing katangian ng babaeng hinahanap mo? Yung pong katulad niyo sana, Nay. Kung ako magiging panuntunan mo sa paghahanap ng babaeng magugustuhan, mahihirapan ka talaga. Hanapin mo yung itinitibok ng puso mo. Opo. Sa ngayon po focus muna ako sa trabaho at sa inyo. Mabuti pa kumain ka na. Nilagyan ko na ng sinangag ang plato ni Limuel. Longganisa at itlog ang niluto kong ulam para sa kanya. Alam ko kasing yun ang paborito niyang ulam kahit noon pa. Nang makaalis si Limuel, sinimulan ko naman ang paglilinis ko sa buong bahay. Inuna ko muna ang kwarto niya. Habang tinutupi ko ang mga damit niya sa aparador, hindi ko maiwasan na mapaluha. Maraming taon kasi ang nawala sa aming mag-ina. Tiningnan ko rin ang album kung saan naroon ang mga larawan niya nung hindi na kami magkasama. Baka sa pamamagitan ng pagtingin ko sa mga larawan niya, maibsan ang kalungkutan ko sa mga panahon na labis ako nangulila sa kanya. Nung matapos ko ang paglilinis sa kwarto ni Limuel, lumabas na ako para sana magluto ng tanghalian. Pero naabutan ko si Tino sa kusina na naglilinis ng isda. Ako na riyan. Wag na ate, magpahinga ka na lang dyan. Ako nang bahala sa tanghalian natin. Ikaw nang nagluto ng almusal natin eh. Pareho kayo ng sinasabi ni Limuel. Ginagawa niyo naman akong lumpo kung hindi ako kikilos dito. Hindi naman namin sinabi na habang buhay kang wag kumilos. Ang sa amin lang, ipahinga mo muna ang sarili mo sa trabaho. Hindi naman kasi ko sanay na walang ginagawa eh. Bakit hindi mo dalawin ang mga dati mong kaibigan? Naisip ko nga rin yan at madalhan na rin ng mga pasalubong. Ate, may sasabihin pala ako sa'yo. Tungkol naman saan? Tungkol sa tatay ni Limuel. Pwede ba Tino? Huwag mo nang banggitin ang tungkol sa taong yan. Ayoko na makabalita ng kahit ano sa kanya at sa pamilya niya. Baka lang kako kasi maging interesado ka lang. Pwes wala na akong pakialam pa sa kanya. Bakit parang nagagalit ka pa rin? Ibig sabihin, apektado ko pa rin sa kanya. Oo, apektado pa rin ako dahil sa ginawa niya at ng pamilya niya sa akin. Pero puro galit na lang ang nararamdaman ko sa kanya. Kinakarma na nga sila ngayon eh. Ha? Ano ka mo? Kinakarma na kako sila ngayon. Buti nga sa kanila. Nung sabihin ko nga kay Limuel, wala siyang reaksyon man lang. Noon pa naman kasi, tanggap na niyang wala siyang ama. Wala na rin siyang pakialam sa tatay niya. Mabuti nga yung tanggap na agad niya. Hindi na ako mahihirapang pang magpaliwanag sa kanya. Hindi na muli pang binanggit ni Tino ang tungkol sa ama ni Limuel. Hanggang na mga sandaling ito, may kirot pa rin sa puso ko ang tungkol sa ginawa niya at ng pamilya niya sa akin. Pero nasisiguro kong wala na ni katiting na damdamin sa puso ko para sa kanya. Samantala, hindi naman maipinta ang mukha ni Limuel nang makita sa kantinang isang babaeng halatang kanina pa naghihintay sa kanya. Lemuel, buti dumating ka na. Kanina pa kita hinihintay eh. Gusto ko kasing sabay na tayo mananghalian. Kumain na ako kanina. Bibili lang sana ako ng maiinom. Ha? Saan ka kumain? Sa opisina. Ganun ba? Akala ko kasi dito kakakain eh. Sa susunod, huwag mo na akong hintayin pa.
Kasi gusto ko kasi… Ayaw kitang kasabay kumain. Teka lang, Lemuel. Huwag mo naman ako talikuran. Mag-usap muna tayo. Bakit ba ganyan ka makitungo sa akin? Wala ka ba talagang pakiramdam ha? O sadyang makulit ka lang? Gusto ko lang naman makipagkaibigan sa'yo. Ayaw kitang maging kaibigan. Pakiusap lang. Huwag na huwag ka nang lalapit sa akin kahit kailan. Pero Lemuel, teka lang. Tumalikod na lang si Lemuel at hindi na itinuloy ang pagbili ng maiinom sa kantin. Buong maghapon tuloy mainit ang ulo niya dahil kay Lyra. Sa munisipyo rin nagtatrabaho si Lyra bilang sekretary ng mayora nila. Matalino naman ang babae at magaling makisama sa mga katrabaho. Pero una pa lang na pagkikita ng dalawa, mabigat na ang loob ni Lemuel sa kanya. Lagi niya kasing nahuhuli ang babae na nakatingin sa kanya. Harap-harapan din ang pagbibigay nito ng pagkain sa kanya. Madalas na kinakantsawan na siya ng mga katrabaho nila na lalong ikinaiirita niya. Madalas din siyang hintayin nito sa pagkain. Kaya naman huling tanghalian para hindi masira ang araw niya. Sa opisina na lang siya kumain. Sa pag-aakalang wala na doon ang babae kaya siya bumaba para bumili sana ng maiinom. Kaya pagdating kahit nagmano sa akin si Lemuel, nahalata ko agad na masama ang timpla niya. Oh, may nangyari ba sa trabaho, anak? Wala naman po, Nay. Pagod lang po. Magmerienda ka muna. Nagluto ako ng turon dyan. Mamaya na lang po siguro. Magpapahinga lang ako. Gusto mo bang hilutin ko ang ulo mo? Pwede po ba, Nay? Oo naman. Teka, kukunin ko ang langis ko. Isa po sa namimiss ko sa inyo noon. Kapag masakit ang ulo ko o di kaya katawan, lagi niyo ako hinihilot. Ngayon na magkasama na tayo ulit, huwag kang magdadalawang isip na magsabi sa akin kung may masakit sa'yo, ha? Opo, Nay. Ramdam ko ang pagod mo, anak. Dapat nagre-relax ka rin. Naisip ko nga na mag-outing naman tayo ng tiyong mo. Gusto ko nga rin po yan, Nay. Kaso, ang dami ko pong trabaho sa munisipyo eh. Di sa ibang pagkakataon na lang. Kukulang po ako ng tiyempo. Alam niyo naman po na bago lang ako bilang municipal engineer. Kailangan ko pong magpakitang gilas kay Mayora. Naiintindihan ko naman. Natutuwa ako at ipinagmamalaki kita. Natupad mo kasi ang pangarap mo na maging engineer. Bata ka pa, yan talaga ang pangarap mo eh. Utang ko po sa inyo kung nasaan ako ngayon. Wala kang utang, anak ko. Tungkulin ko bilang nanay mo na ibigay ang pangangailangan mo. Ay, ako nga may pagkukulang sa'yo. Hindi kita nabigyan ng buong pamilya. Hindi naman po kailangan magkasama ang mga magulang para masabing pamilya. Sapat na po sa akin na nandyan ka at si Chong. Napakaswerte ko talaga sa pagkakaroon ng anak na katulad mo. Kahit wala ako sa tabi mo, lumaki kang mabait na bata. Hindi ko po kasi nakakalimutan yung mga pangaral niyo sa akin. Kahit po madalas sa telepono lang tayo nagkakausap. Gusto ko kasing maramdaman mo na kahit milya-milya ang layo natin sa isa't isa. Parang nasa tabi mo pa rin ako. Seryoso at ang pinag-uusapan niyo mag-ina. Nagkukwentuhan lang kami para kahit papano mabawi namin ang mga panahon na magkalayo kami. Nabanggit mo ba tayo yung tungkol sa plano mong outing? Oo, kaya lang hindi pa alam ng anak ko kung kailan. Bago pa lang kasi siya sa trabaho niya eh. Oo nga pala. Marami pa namang pagkakataon. Maganda rin kasi yon para makapag-bonding kayo mag-ina. Kapag po wala na masyadong trabaho, kukulang ako ng tiyempo at magpapalam ako kay Mayora. Tingin ko kailangan ko din talaga ng bakasyon eh. Hindi ko lang sigurado pero pakiwari ko. May ibang bumabagabag sa anak ko. Ayoko naman siyang tanungin dahil baka masyadong personal. Umaasa na lang ako na siya rin ang kusang magtapat sa akin. Napansin kong madalas na nagiging bugnutin si Lemuel pagkagaling sa trabaho. Kaya naman hindi na ako nakatiis na mag-usisa sa kanya. Kasi punay, yung sekretara ni Mayora, nakakainis ng kakulitan eh.
Paano kang kinukulit? Sunod kasi ng sunod sa akin kahit saan ako magpunta. Lagi nagpapapansin sa akin. Minsan pati tuloy yung mga katrabaho namin tinutukso kami. May gusto ba siya sa'yo? Opo, kahit hindi niya direktang sabihin. Halata naman eh. Iwasan mo na lang siya. Pero maging maingat ka sa bibitiwang mong salita sa kanya. Alalahanin mo babae pa rin siya. Hindi na po ako nakapagtimpi eh. Sinabihan ko na siya ng masasakit na salita kanina. Ano? Anak naman. Pagod na nga kasi ako sa trabaho. Tapos may isa pang asungot na wala namang ginawa kundi ang magpapansin. Sana hindi ka nagpadala sa init ng ulo mo. Tapos na po yun, nasabi ko na eh. Bato na lang siya kapag hindi pa siya tinabla sa mga sinabi ko. Matanong nga kita, bakit ba ang init ng dugo mo sa babaeng yun? Makulit nga po kasi. Sabihin mo nga, yun ba yung sinasabi ng tiyong mo? Yung pangit na babae? Walang pangit na babae. Basta mabuti ang kalooban niya. Noong una po marespeto naman ako sa kanya. Kaso nga po ang kulit na. Napapahiya na ako sa mga katrabaho namin eh. Ay, sana nga Huwag ka nga niyang guluhin pa. Ayoko namang nakikita kang nagiging bugnutin ng dahil lang sa babaeng yun. Nang mga sumunod na araw, palibasa ako lang naiiwan sa bahay. Dahil abala rin si Tino sa pamamasada ng jeep na ako rin ang nagpundar noon. Inabala ko na lang ang sarili ko sa pagtatanim ng mga halamang namumulaklak sa malawak na bakuran namin. Nung nagpagawa ako ng bahay noon, sinabi ko talaga na gusto ko may malawak na bakuran. Dahil plano ko magtanim talaga balang araw. Isa sa hilig sa pagtatanim ang namana ko sa yumao naming ina noon. Dahil pare-pareho kaming abala, nakalimutan ko rin ang huling pag-uusap namin noon ni Limuel tungkol sa babaeng tinutukoy nito. Hindi na rin kasi siya umuwi na masama ang timpla. Katunayan nagyaya pa ang anak ko na kumain kaming 3 sa labas dahil sahod niya. Habang nga naghihintay kami ng mga in-order naming pagkain, kinumusta ko ang maghapon niya. Okay naman po, Nay. O ano? Ginugulo ka pa rin ba ng babaeng yun? 1 linggo na po siyang wala. Ewan ko po kung umalis na o nasa bakasyon lang. Hindi kasi ako interesadong alamin. Tsaka bago pa siya umalis, hindi na rin niya ako pinapansin. Kaya pala parang hindi na mainit ang ulo mo. Hindi mo naman masisisi ang anak mo eh. Kahit sino naman sasama ang araw kapag ganong babaeng makita mo. O siya, wag na nga nating pag-usapan pa ang babaeng yun. Baka kung saan na naman mapunta ang usapan. Naging masaya naman ang hapunan naming 3. Kaya nga lang pakiramdam ko may nagmamasid sa amin ng mga oras na yun. Inilibot ko ang paningin ko pero abala ang mga naroon sa pagkain nila. Napailing-iling na lang ako at saka itinuon ang pansin sa pagkain. Hanggang makauwi kami, dama ko yung pakiramdam na tila may lihim na nagmamasid sa amin. Bakit po, Nay? Kanina ko pa napapansin na para kayong hindi mapakali. Naninibago lang siguro ko. Hindi na ako sanay na maraming tao. Ganun po ba? Dalasan na lang po natin ang pagkain sa labas. O sige anak, yun na rin ang bonding nating 3. Nang gabing yun, nanatili lang akong nakatitig sa kisame ng kwarto ko. May kung anong bumabagabag sa akin na hindi ko naman maipaliwanag. Pinagsawalang bahala ko na lang ang bagay na yun. Baka nga tama ang anak ko at kapatid. Naninibago lang ako sa pagbabalik ko. Matulin na lumipas ang mga araw. Nahuwiwili na ako sa pag-aalaga ng iba't ibang mga halaman. Minsan dumadayo pa ako sa ibang lugar para mamili lang ng mga halaman na aalagaan ko. Aba ate, balak mo ba magbenta ng mga halaman? Napakarami naman yan Nako hindi. Gusto ko lang alagaan ang mga to. Naalala ko tuloy yung nanay natin. Mahilig din sa mga halaman yun Ay, sinabi mo pa. Sayang nga lang maaga silang kinuha sa atin. Huwag na nga natin silang pag-usapan. Nalulungkot lang ako. Wala ka bang pasada ngayon? Wala ate, bukas pa ako mamamasada. Magkikita kasi kami ng anak ko Ganun ba? Kaya pala bihis na bihis ka ngayon O paano? Alis na ako. O sige, mag-iingat ka.
Sinusundan ko pa ng tanaw ang kapatid ko habang palayo ang sinasakyan nito. Tsaka ko lang ibinalik muli ang pansin ko sa ginagawa kong paglilipat ng mga halaman ko sa nabili kong bagong mga paso. Nang mga sumunod na araw, kapansin-pansin ang pagiging masigla ni Limuel. Lagi din siya nakangiti kapag uuwi, kahit nababaka sa kanya ang sobrang pagod. Napapadalas na rin ang pag-uwi niya ng gabi at aalis naman ng maaga ng bahay. Minsan sa sobrang pagmamadali, hindi na siya kumakain ng agahan. Sa hapunan naman madalang na rin namin siyang makasabay. Dahil madalas, kumakain na siya sa labas. Nakakapanibago ang ikinikilos ng anak mo. Hindi naman siya dating ganyan. Nag-aalala na nga ako eh. Nangangayayat na rin kasi siya. Hindi kaya may nobya ng anak mo? Di sana sinabi niya na sa atin. Sa bagay nga, hindi naman maglilihim sa atin ang batang yan. Pero kailangan ko pa rin alamin ang ibang ginagawa niya. Baka naman kasi magkasakit siya. Sumang-ayon naman sa akin ang kapatid ko. Nang araw na yun, hinintay ko ang pagdating ni Limuel galing trabaho. Nakakaramdam na ako ng antok pero hindi pa rin siya dumarating. Pasado 11:00 na nang makarinig ako ng pumaradang sasakyan sa labas ng bahay. Agad akong tumayo sa pagkakaupo sa mahabang upuan. Hinintay ko na pumasok si Limuel. Katulad ng inaasahan ko, bahagya siyang nagulat na makitang gising pa ako. Nay, bakit hindi po kayo natutulog? Kasi hinihintay kita. Bakit ngayon ka lang? Pasensya na po kayo, Nay, kung napuwit kayo sa paghihintay sa akin. Sa susunod po huwag niyo na akong hintayin. Hindi naman ako bata eh. Gusto kasi kita makausap. Tungkol po ba saan? Pwede po ba bukas na lang? Hinaantok na kasi ako eh. Maaga din po akong papasok bukas. Tungkol nga dyan sa ginagawa mo. Alam mo palang maaga pa ang pasok mo bukas. Bakit gabing-gabi ka nang umuwi? Ilang oras na lang ang itutulog mo niyan. Tapos hindi ka na rin nag-aalmusal. Tingnan mo nga yung sarili mo sa salamin. Butot balat ka na lang. Hayaan niyo lang ako sa ginagawa ko. Anong hayaan? Yun ba ang ibig mong sabihin? Ang ibig kong sabihin, hayaan niyo lang ako sa buhay ko. Sa gusto kong gawin. Naririnig mo ba yung sinasabi mo, ha? Sa tingin mo kaya kapag nagkasakit ka, sinong lalapitan mo? Di ba ako rin? Ilang beses din naman ako nagkasakit nung wala kayo eh. Pero naging maayos naman ako. Hay Limuel, sabihin mo nga. May pinagdadaanan ka bang problema na hindi mo masabi-sabi sa amin ng tiyong mo? Wala nga po. Sigurado ka ba? Baka ayaw mo lang magsabi. Hindi naman ako magagalit eh. Tutulungan pa kita. Magsabi ka lang anak. Ang kulit niyo naman eh. Limuel, baka nakakalimutan mong nanay mo ko. Hindi ko po yung nakakalimutan. Pero ang kulit niyo po kasi. Sinabi na pabayaan niyo na ako sa buhay ko. Total matagal naman kayong nawala. Limuel, wag mo akong tatalikuran. Kinakausap pa kita, Limuel. Napatitig na lang ako sa pagsara ng pinto ng kwarto ng anak ko. Napatulala na lang ako pagkatapos. Hindi ako makapaniwala sa inasal niya sa akin. Sumagi din sa isip ko ang mga binitiwan niyang salita sa akin kanina. Biglang nanikip ang dibdib ko at parang gusto kong maiyak. Kinabukasan maaga pa rin akong bumangon para ipagluto ng almusal ang anak ko. Nang pumasok siya sa kusina, wala siyang imik na dumulog sa hapagkainan. Napansin ko na tamilmil siyang kumain at tila malalim ang iniisip. Naisip ko na lang na baka dahil sa nangyari kagabi. Ilang sandali lang, umalis na rin si Limuel nang hindi nagpapaalam sa akin. Naiiling na lang akong nasundan siya ng tingin. May nangyari ba? Nagkaroon lang kami ng konting pagtatalo kagabi. Kaya pala. Pero dapat nagpaalam pa rin siya. Hindi yung para kang hangin na hindi nakita. Hayaan mo na. Palalamigin ko muna ang sitwasyon. Tsaka ko na siya kakausapin ulit. Kakausapin ko rin siya. Nag-aalala na rin kasi ako sa kakaiba niyang ikinikinis itong mga nakaraang araw eh. Sa pagdaan ng mga araw,
Imbis na magkaayos kaming mag-ina, tila ba lalong lumala ang sama ng loob sa akin ni Limuel. Wala naman akong ginagawang masama. Pero tingin ko ba lahat ng pag-aasikasong ginagawa ko sa kanya ay mali sa paningin niya? Dumaan ang mga araw na tuluyan na akong hindi pinapansin ng anak ko. Kahit si Tino ay pabalang na rin sinasagot ni Limuel. Nung minsan tanungin kung ano ang problema niya. Wala nga sabi akong problema eh. Ba't ba ang kulit nyo? Umayos ka. Tinatanong lang kita. Talagang tatamaan ka sa akin kahit nandiyan pa nanay mo. Sige, subukan mo. Tama na, Tino. Hayaan mo na lang siya. Sige na, Limuel, pumasok ka na sa trabaho mo, baka mahuli ka pa. Pagsabihin mo kasi ang kapatid mo. Akala mo kung sino siya eh. Talagang Huwag mo nang patulan. sumusobra na yung anak mo ha. Kung hindi mo kayang suhetuin, akong gagawa para sa'yo. Hayaan mo na lang muna. Anong hayaan? Kita mo kung paano sumagot-sagot eh. Dati ba may pagkakataon na ganyan sumagot si Limuel? Yun ang pinagtataka ko eh. Bakit siya umaasta ng ganyan? Dati naman siyang hindi ganyan eh. Kailangan kong alamin kung bakit nagkakaganon ang anak ko, Tino. Gumanda lang ang araw ni Limuel nang magkita sila ng tanghalian ni Lira sa kantin. Nang makita sila ng mga katrabaho nila, ang iba ay bumakas ang matinding pagtataka at ang iba ay hindi maiwasang magtaas ng kilay sa nakikita sa kanila. Umorder lang ng pagkain si Limuel para sa kanila at ibinalik na niya ang kanyang atensyon sa babaeng kaharap na ngayon ay nobya na niya. Nagniningning din ng mga mata ni Lira at hindi mabura-bura ang ngiti sa labi. Ikaw lang ang pinakamagandang babae para sa akin. Mangako ka na kahit na kailan, hindi ka titingin sa ibang lalaki. Oo naman. Ikaw lang ang lalaki sa buhay ko. Patawarin mo rin ako sa hindi magandang trato ko sa'yo noon. Hayaan mong bumawi ako sa'yo. Sabi ko naman sa'yo, matagal na kitang pinatawad. Alam ko naman na sulsulan ka lang ng tiyuhin mo. Huwag kang mag-alala. Hindi ko sila papakinggan kahit anong mangyari. Sa'yo lang ako makikinig at susunod na parang alipin. Talaga ba? Sa akin ka lang susunod? Oo naman. Ganun kita kamahal. Eh kung totoo yan, gusto ko na sanang lumagay sa tahimik na buhay. Total, nasa hustong gulang na naman tayo eh. Sabihin mo lang kung kailan. Kahit sang simbahan, pakakasalan kita. Kahit hindi na sa simbahan, kay Mayora nga lang eh. Okay na sa akin. Ang gusto ko lang naman, magkasama tayong habang buhay. Yun din ang gusto ko. Ang wag na tayo maghiwalay pa. Kung alam mo lang na kulang ang oras na magkasama tayo rito. Pag uwi ko, ikaw pa rin ang laman ng isipan ko. Kaya nga, magpakasal na tayo sa lalong madaling panahon para lagi na tayong magkasama. Kung ganon, aayusin ko na mga kakailanganin natin sa kasal. Lalong lumawak ang pagkakangiti ni Lira sa narinig na sinabi ng anak ko. Ang mga nakarinig naman sa usapan nila ay hindi makapaniwala na maririnig yun kay Limuel. Punong-puno rin sila ng pagtataka sa ikinikilos niya. Hindi naman kasi kaila sa buong building kung gano'n niya kinaiinisan si Lira. Alam nilang may mali pero hindi naman nila matukoy kung ano. Ang alam lang nila, mula nang bumalik si Lira mula sa pagbabakasyon nito galing probinsya, doon na rin nagbago si Limuel. Naging mabait at malambing na siya rito, na tila pinananabikan niya talaga ang pagbabalik ng babae. Dahil sa nangyari kay Limuel, wala akong ganang gumawa ng kahit ano sa bahay. Hindi ko na rin masyadong naaalagaan ang mga halaman ko. Ayoko sanang gawin ng isang bagay na matagal ko nang nilimot. Pero tingin ko yun lang ang paraan para matulungan ko ang anak ko. Ate, akala ko ba kakalimutan mo na yung gawain mong yan? Bakit inilabas mo na naman yung kahon na yan? Wala naman akong planong manakit eh. May kailangan lang akong gawin para malaman ko ano bang nangyayari kay Limuel. Baka may pinagdadaanan lang ang anak mo. Baka pagod lang sa trabaho. Hindi, Tino. Bilang ina, nararamdaman kong may hindi tamang nangyayari kay Limuel.
Ano sa tingin mo nangyayari sa kanya? Hindi ko alam pero nararamdaman ko na merong itim na mahika na kumokontrol sa kanya. Kinukulam ba si Limuel? Hindi siya kinukulam. Meron lang ginawa sa kanya para maging sunod-sunuran siya sa taong yun. Pero sino kayang gagawa nun? Hindi na muna mahalaga kung sino siya. Kailangan ko munang matulungan ang anak ko na makawala sa taong yun. Nang araw na yun hindi umuwi si Limuel. Hanggang inabot na ng 3 araw. Sa labis kong pag-aalala, nagpasama ako kay Tino sa munisipyo kung saan nagtatrabaho si Limuel. Ngunit ni isa sa kanila ay walang alam kung nasa ng anak ko. Maging sila man ay nagtataka daw sa naging pagbabago sa ugali nito. Wala na raw makalapit pa dito dahil lahat kagalit. Wala kaming pagpipilian kundi umuwi na muna sa bahay. Kaya ganun na lang ang gulat namin na madatnan namin si Limuel doon. Limuel, bakit ngayon ka lang umuwi? Sobrang nag-aalala kami sa'yo. May importante lang po akong inaasikaso. Aalis din po kagad ako. Ha? Pero kararating mo lang ah. May importante nga akong inaasikaso eh. Ano ba yung inaasikaso mong importante ha? Basta po, kailangan ko nang umalis. Hindi ka aalis hanggat hindi mo ipinapaliwanag kung ano ba yung inaasikaso mo. At kailangan mo pang mawala ng ilang araw. Para kang walang kasama sa bahay ah. Ano kami ng tiyong mo? Tau-tauhan mo? Nasa hustong gulang na ako. Eh ano ngayon? Nanay mo pa rin ako. Karapatan ko malaman ang mga pinagagagawa mo. Tsaka ano yung nasa envelope na yan? Bitiwan niyo po yan. Wala kayong… Teka, ano tong mga dokumento na to? Saan mo gagamitin? Ate, mukhang nagbabalak na magpakasal ng anak mo. Ano? Kaya ba sinasabi mong nasa hustong gulang ka na? Opo, at hindi niyo ako mapipigilan. Hindi ka naman pinipigilan eh. Pero bakit kailangan mong ilihim? Hayaan niyo lang ako sa gusto ko. Hinahayaan ka naman namin eh. Hindi ko lang maintindihan kung bakit hindi mo sinasabi na may bala ka na palang mag-asawa. Ipakilala mo sa amin ang babaeng yan. Hindi po maaari. Tiyak naman natututol kayo eh. Bakit naman kami tututol? Kung nagmamahalan kayo, walang magiging problema sa akin. Yung babae na ba yan ang dahilan ng bigla mong pagbabago? Huwag niyo po siyang pagbibintangan ng ganyan. Wala po siyang kinalaman sa pagbabago ko. Eh bakit hindi mo siya iharap sa amin? Hindi po pwede. Pues, hindi mo makukuha mga dokumento na to hanggat hindi mo ipinapakilala ang babaeng yan. Hindi niyo magagawa yan sa akin. Huwag niyo kaming paglayuin. Hindi ko kayo pinaglalayo. Gusto ko lang siyang makilala para mabasbasan ko rin ang relasyon nyo. Nakikiusap po ako, Nay. Narinig mo bang sinabi ko? Parang batang humihikbi pa ang anak ko na tinalikuran kami. Pumasok siya sa kwarto niya at nagkulong doon. Nang lumapit ako sa may pinto, may narinig akong kausap niya sa kanyang cellphone. Parang nagsusumbong siya dito habang umiiyak. Napagtanto ko ng mga sandaling yun na tama nga ang kutob ko. Hindi na ako nag-aksaya pa ng panahon. Agad ko nang inihanda ang mga kakailanganin ko para agad kong malunasan si Limuel. Tutol naman si Tino sa plano kong gawin. Baka pwedeng humingi lang tayo ng tulong sa ibang manggagamot. Bakit pa? Kaya ko naman pagalingin ang anak ko. Ayoko lang kasi na yan na magtulak sa'yo para bumalik sa dati mong gawain. Nangako ka, ate. Gagamutin ko lang si Limuel. Wala akong balak bumalik sa ginagawa kong pangungulam. Sige na nga. Pero pagkatapos, itago mo na ulit ang kahon na yan, ha? Huwag kang mag-alala. Wala akong balak balikan ng nakaraan. Sana nga. Ayoko lang kasi na matulad ka kay inay. Batid mo naman kung anong ikinamatay niya. Nakahanap siya ng magaling na katapat. Huwag mo nang ipaalala ang nangyari kay inay. Bakit wag? Kung yun lang ang paraan para hindi mo na maisipan pang balikan ang ginagawa mo dati. Kung magsalita ka parang hindi ka naniniwala sa akin ah. Naniniwala naman ako. Kaya lang,
gusto ko pa rin paalalahanan ka. Baka kasi dahil kay Limuel makalimot ka. Nang maiwan akong mag-isa, tsaka ako kinuha ang itim na libro na galing kay inay. Binuklat-buklat ko yon hanggang mapunta sa pinakahuling pahina. May binasa ko doon na isang orasyon na kailangan ko. Nung gabing yun, nagpasabi ako kay Tino na wag akong aabalahin. Ang inay po. Ay, nasa kanyang kwarto. Nagpasabi na huwag muna siyang aabalahin. May kailangan ka ba sa kanya? Meron po sana Hihingin ko yung dokumento sa kanya. Hindi mo ba naiintindihan ang sinasabi ng nanay mo, ha? Ipakilala mo muna sa kanya ang babaeng yon. Ipapakilala ko din naman po pero hindi pa sa ngayon. Sino ba kasing babaeng yon? Saan mo nakilala? Basta po. Anong basta? Kita mo nga ang pagbabago dyan sa ugali mo nang dahil sa babaeng yon. Natuto kang sumagot ng pabalang sa nanay mo. Sumusobra naman kasi si nanay paminsan Ano? Nanay mo pa ang sumusobra sa lagay na yan? Huwag na po tayo magtalo pa, Chong. Mabuti pa. Matutulog na lang ako. Di ka na ba maghahapunan? Hindi na po. Itutulog na lang ang hapunan. O siya, bahala ka na nga. Hindi naman ako magugutom kundi ikaw. Hindi rin makakain si Tino ng hapunan, kaya itinabi na lang niya ang ulam. Hindi rin siya makatulog sa labis na pag-aalala. Hinintay na lang niya akong lumabas ng kwarto ko. Malapit na nun maghating gabi. Naabutan ko pa siyang naghihikab sa may sofa. Tumayo siya nang makita ko. Sumenyas ako sa kanya na huwag maingay. Tumango naman siya sa akin. Pabulong lang din ang aming naging pag-uusap. Tanging-tango lamang ang naisagot ng kapatid ko sa lahat ng mga sinabi ko. Kinabukasan, maaga akong bumangon kahit puyat ng nagdaang gabi. Niluto ko lahat ng ulam na paboritong almusalin ng anak ko. Lahat ng iyon ay nilagyan ko ng sangkap na ako lang ang nakakaalam. Nang pumasok siya sa kusina, matamis akong ngumiti sa kanya. Niluto ko lahat ng paborito mo. Halika na, anak. Nay, pwede po bang ibigay niyo na sa akin yung mga dokumento na kailangan ko? Oo naman, ibibigay ko sa iyo ang hinihingi mo. Talaga po? Pwede po bang inyo na ibigay? Sige, ibibigay ko sa iyo pero kumain ka muna. Paano ako makakatiyak na ibibigay niyo nga? Wala ka bang tiwala sa nanay mo? Meron naman po kaya lang. Sige na, maupo ka rito. Masarap ang mga hinanda ko sa iyo. Masarap ang sinangag habang mainit pa. Sige po, kakain na ako. Habang kumakain ka, kukunin ko na ang hinihingi mo. Lihim akong napangiti nang makitang sumandok ng sinangag at ulam si Limuel. Sunod-sunod din ang kanyang ginawang pagsubo. Kitang-kita sa mukha nito na nasarapan sa niluto ko. Habang abala siya sa pagkain, masigla naman akong pumasok sa kwarto ko at saka kinuha ang envelope na nasa higaan ko. Paglabas ko, sarap na sarap pa rin sa pagkain ng anak ko. O, ito na ang hinihingi mo. Salamat po, Nay. Sana naman ipakilala mo sa akin ng babaeng nakabihag sa puso ng nag-iisa kong anak. Ay, sige po. Minsan, isasama ko siya rito sa atin. Sige pa, kumain ka pa. Habang pinagmamasdan ko si Limuel, sari-sari ang pumapasok sa utak ko. Ilang sandali lang, umayaw na ang anak ko sa pagkain niya. Nagpaalam na siyang papasok sa trabaho. Nilapitan ko siya at saka dinampian ng halik sa noo. Isang bulong ang ginawa ko pagkatapos. Hanggang sa pag-alis ni Limuel, sinundan ko pa siya ng tanaw hanggang labas. Noon lang din pumasok si Tino. Ano nangyari? Wala pa, maghintay na lang tayo. Kahit ako napapaisip sa babaeng yun Bakit kaya kailangan pa niyang gayumahin si Limuel? Hindi ko rin alam pero mali siya ng taong ginayuma. Siguro, matindi lang pagkakagusto niya sa anak mo. Magandang lalaki naman kasi at may magandang trabaho pa.
Hindi sapat na dahilan yun para gawin niya yun sa anak ko. Sana lang ate, wag mo nang gantihan yung babaeng yan. Wala akong balak gumante. Gusto ko lang namang gumaling ang anak ko. Mabuti naman kung ganon. Tahimik na kasi tayo namumuhay dito. Huwag na natin gayahin pa ang ginawa ni inay noon. Oo naman. Ayoko namang kasuklaman ako ni Limuel oras na malaman niya ang tungkol sa nakaraan ko. Natitiyak kung hindi yun gagawin ng anak mo. Mahal na mahal ka nun. Ano na kaya ang nangyayari sa kanya ngayon? Magkaharap na kaya sila ng babaeng yun? Hindi talaga pumasok ng araw na yun si Limuel. Dumiretso siya sa tagpuan nila ni Lira. Halos kalahating oras din siya naghintay bago dumating ang nobya. Mahigpit na yakap naman ang sinalubong ni Lira sa anak ko na biglang natigilan na matitigan ng babae. O bakit para kang nakakita ng multo? Lira? Ako nga. Wala nang iba. Bakit ka ba ganyan? Anong ginagawa mo rito? Ha? Anong bang sinasabi mo? Alisin mo nga pagkakayakap mo sa bewang ko. Lemuel, ano bang nangyayari sa'yo? Walang nangyayari sa akin. Ikaw ang tinatanong ko kung anong ginagawa mo rito. Di ba nga magkikita tayo ngayon para planuhin ang pagpapakasal natin? Ano ka mo? Kasal? Magpapakasal tayo? Baliw ka na nga yata. Lemuel naman, totoong sinasabi ko. Plano na natin magpakasal. Baliw ka na nga talaga. Di makita ka nga. Nasusuka na ako. Magpapakasal pa ako sa'yo? Hindi kaya wala ng bisa ang… Ano sinasabi mo? Magtapat ka nga. May ginawa ka ba sa akin? Para madala mo ako dito lang hindi ko namamalayan? Wala. Ikaw ang nagdala sa akin dito. Sabi mo pa nga, ito ang magiging poga ng pagmamahalan natin. Ibig mong sabihin? Maniwala ka sa akin. Nagmamahalan tayo. Marami na tayong mga plano. Hindi. Hindi ko alam ang mga sinasabi mo. Sinabi lang lumayo ka sa akin. Ano bang gusto mong gawin ko? Para maniwala ka ulit sa akin. Huwag mo muna akong kausapin. Naguguluhan lang ako lalo. Isa lang ang alam ko. Kahit kailan, hindi kita magugustuhan. Kaya wag na wag mo nang babanggitin ang sinasabi mong kasal. Yun naman ang totoo eh. Dala mo pa nga mga dokumento na kailangan natin sa kasal natin eh. Ayan o, yung hawak mong envelope. Tignan mo pa. Imposible yung mga sinasabi mo. Sadya lang talagang ilusyanada ka. Akin na yung envelope na yan. Ipapakita ko sa'yo na totoong sinasabi ko. Ha? Ano to? Bakit puro mga itim na papel to? Bakit ito ang laman ng envelope mo? Nasaan ang sinasabi mo mga dokumentong dala ko? Sinungaling ka talagang babae ka. Maniwala ka sa akin, Limuel. Nagsasabi ako ng totoo. Alam mo ikaw, matagal na ako nagtitimpi sa iyo eh. Akala ko naman, nang umuwi ka sa probinsya nyo, patatahimikin mo na ako. Hindi pa pala. Tumingin ka sa akin. Sabihin mong biro lang lahat ng to. Mahal mo ako, di ba? Mahal mo na ako, di ba? Pantalan mo na ako ha. Kahit na kailan, hindi ako magkakagusto sa isang pangit na tulad mo. Limuel, wag mo naman akong ipagtulakan. Nakikiusap ako sa'yo. Wag na wag mo nang tangkay na magpakita pa sa akin. Ni lumapit sa akin. Nakakadiring kang pangitan mo. Hindi! Mahal mo ako, sabi mo! Tama na! Baliw kang babae ka! Wag na wag ko lang malaman na may ginawa ka sa akin dahil baka mapatay kitang babae ka. Wala naman akong ginawa sa'yo. Ako pa nga ang agrabyado sa ating dalawa eh. Mukha mo! Sa lagay na yan, ikaw ba palang agrabyado? Huwag ka naman magalit ng ganyan. Hindi ako sanay na pinagsasalitaan mo ako ng ganyan eh. E di umalis ka. Habang nakikita kita, lalo ako nasusuklam sa'yo. Lemuel, teka! Huwag mo naman akong talikuran. Saan ka pupunta? Wala ka ng pakialam.
Mag-usap muna tayo. Nakikiusap ako sa'yo. Huwag mo nga mahawak-hawakan ng braso ko! Lumayo ka sa akin! Walang nagawa si Lyra sa galit na nakikita niya sa anak ko. Kulang na lang mag-apoy ang mga mata ni Limuel at tupukin siya. Nakita rin niya ang pagkuyom ng mga kamao nito. Batid niyang nagtitimpi lang si Limuel na huwag siyang mapagbuhatan ng kamay. Nang tinalikuran na siya ng anak ko, batid niyang yun na ang huling beses na makikita niya ito. Napahagulgol na lang siya ng malakas. Tila gumuho ang mundo niya ng mga oras na yun. Samantala, noon lang ulit ako nagkaroon ng panahon na asikasuhin muli ang mga halaman ko. Nagulat pa ako na may biglang yumakap sa akin mula sa likuran ko. Limuel, akala ko nasa trabaho ka. Hindi po ako pumasok sa trabaho. Saan ka nagpunta? Hindi ko po alam kung paano ko napunta sa lugar na yun eh. Kagaya ng hindi ko rin maalala ang mga nangyari ng mga nakaraang araw sa akin. Huwag mo munang isipin pa yon. Maaalala mo din yun balang araw. Mabigat lang po ang dibdib ko. Pakiramdam ko may nagawa ko sa inyo na pagkakasala. Meron po ba, Nay? Kung meron man hindi ako nagagalit. Pinatawad na rin kita. Alam ko naman na hindi mo yun sinasadya eh. Kung ganun po eh, may nagawa nga akong masama sa inyo. Kalimutan mo na yun. Ang mabuti pasaluhan mo na lang ako magmerienda. Sige po. Bumalik na ulit ang samahan naming mag-ina. Parang masamang panaginip lang ang nangyari nun sa anak ko. Pumasok na rin siya agad sa trabaho. At doon niya nalaman ang mga ginawa sa kanya ni Lyra. Marami ang nagkwento sa kanya kung paano sila naging malapit ni Lyra. Umaasta raw na para silang magnobyo. Malimit din umano siyang magalit sa mga taong nagsasabing pangit ang babae. Sa mga narinig sa mga katrabaho, doon niya na sigurong meron ngang ginawa sa kanya si Lyra. Hindi lang niya matukoy kung ano. Nang araw na yun, hindi pumasok si Lyra at maging ng mga sumunod na araw na hindi na ipinagtaka ni Limuel. Mas ginusto na rin niya yon para hindi na laging masira ang araw niya. Nang mga sumunod na araw, akala ni Limuel wala na siyang problema. Pero nagising siyang inaapoy ng lagnat. Nagkaroon din ng pantal-pantal na pula ang kanyang balat. Para yung mamaso sa bata. Mabuti pa eh, pumunta muna ako sa butika para bumili ng gamot. Hindi gamot ang kailangan ng anak ko, Tino. Anong ibig mong sabihin? Gustuhin ko mang kalimutan ng madilim kong nakaraan. Tila hindi sumasang-ayon ang mga pangyayari. Huwag mong sabihin na kinukulam si Limuel. Oo, Tino. Oras na gumaling ang anak ko. Ibabalik ko sa taong yun ang binigay niyang kulam sa anak ko. Bakit ba hindi tayo tantanan ng mga ganitong problema? Dahil yun na ang nakaguhit sa ating kapalaran. Hindi ba pwedeng gamutin na lang si Limuel? Pero huwag ka nang gumante. Hindi maaari. Hindi ko palalampasin ang ginawa niya sa anak ko. Hindi ka ba natatakot na maaaring matulad ka sa ating ina? Paano si Limuel kapag may masamang nangyari sa'yo? Magkaiba naman kami ni inay. Siya ginawa niyang hanap buhay ang pangungulam noon. Ako naman, gusto ko lang gumanti sa taong kumulam sa anak ko. Sana magbago pa ang isip mo. Walang mabuting maidudulot kasi ang paghihigante. Nang maiwan akong mag-isa, sinimulan ko na ang paggagamot kay Limuel. Pilit ko rin inaalam kung sinong nasa likod ng pangungulam sa kanya. Pero may itim na kapangyarihan na humaharang para makilala ko siya. Hindi ko alam kung hindi na ba ganun kabisa ang kakayanan ko sa pangungulam. O sadyang malakas lang ang nasa likod ng pangungulam kay Limuel. Buong gabi kong ginamot ang anak ko. Halos maubos din ang lakas ko sa katawan. Nakahinga lang ako ng maluwag nang makita kong nawala na ang pantal-pantal niya sa katawan. Bumalik na rin sa normal na temperatura ang katawan niya. Kumusta si Limuel? Maayos na ang lagay niya. Kumain ka muna. Ininit ko na ang pagkain. Kagabi ka pa walang kain eh.
na hindi ka umiinom ng tubig. Hindi kasi ako maaaring umalis sa tabi ng anak ko. Nalaman mo na kung sinong kumukulam sa anak mo? Hindi ko makita ang mukha niya. Hinaharang ng kanyang itim na kapangyarihan para makausap ko siya. Pero isa lang ang natitiyak ko. Isa siyang babae. Malamang isa lang ang babaeng gumayum at kumulam sa kanya. Sino nga kaya siya? Naiwan sa aking isipan ang katanungan kong yun. Nang magising si Limuel, sinabi ko sa kanya ang nangyari. Nung una hindi siya naniniwala. Baka daw may iba siyang sakit. Hindi ko nalang ipinilit ang sakin. Ang mahalaga naman ay magaling na siya. Akala ko pa naman ay wala ng problema ang anak ko. Pero nung hapon na umuwi siya ng bahay, napansin ko agad na masama ang timpla niya. May problema ba sa trabaho? Wala naman po, Nay. Bakit sambakol na naman ang mukha mo? Gusto ko na pong umalis sa trabaho. Ha? Bakit naman? Akala ko ba walang problema? Hindi naman po sa trabaho eh. Gusto ko pong umalis na dahil ayaw akong tantanan ng babaeng yun. Sinong babae? Si Lira po. Yun ba ang babaeng balak mong pakasalan sana? Wala po akong balak pakasalan ng babaeng yun. Hindi ko nga alam kung ano nangyari. Bakit naging kami? May ginawa siya sa'yo kaya ka napaibig sa kanya. Kung talagang nahihirapan ka na ng dahil sa babaeng yun, umalis ka na nga sa trabaho mo. Marami ka naman trabahong pwede mo pang pasukan. Oho, bukas na bukas din po. Hindi ko maiwasang makaramdam ng galit sa babaeng tinutukoy ng anak ko. Hindi na talaga mapipigilan pa ang plano ko sa kanya. Gaya ng sabi ni Limuel, umalis na siya sa trabaho. Lagi na lang siyang nasa bahay. Nagkaroon tuloy kami ng mahabang oras na magkasama. Minsan tinutulungan niya ako sa paghahalaman. Isang araw galing ako sa palengke. Naabutan ko siyang mainit ang ulo. Ano nangyari? Galing po kasi dito si Lira. Ano ka mo? Ano daw ang kailangan niya? Gusto po niyang panagutan ko yung nangyari sa amin. Hindi ko nga po maalala mga sinasabi niya. Ang mabuti pa, wag mo na lang siyang harapin kapag pumunta ulit dito. Ako na lang ang bahala sa kanya. Nagkataon po kasi na nasa labas ng bahay kaya po nakita niya ako. Nagkataong pang pumunta ako ng palengke. Sayang hindi ko siya nakita. Pagkatapos ng araw na yun, lagi na lang nagkukulong si Limuel sa kwarto niya. Nakikita ko ang malaking epekto sa kanya ng ginagawa ng babaeng yun. Halos hindi na siya makakain. Naaawa na ako sa kanya. Kinausap ko si Tino tungkol sa babaeng yun. Kung alam ba nito kung saan nakatira. Ibig mong sabihin ate, ang tinutukoy na babaeng muntik ng pakasalan ng anak mo, ang babaeng gumayuma sa kanya at kumulam ay si Lira? Kilala mo ba siya? Yun nga yung babaeng pangit na sinasabi ko sa'yo. Yung habol ang habol kay Limuel. Akala ko naman ibang babae na. Siya pa rin pala. Tibay din naman ang babaeng pangit na yun. Kung gaano pala kapangit ang itsura niya, ganun din pala ang pag-uugali niya. Hindi na siya nahiya. Makailang beses siyang pinagtabuyan ni Limuel noon. Sadya talagang pinagsisiksikan niya ang sarili niya sa taong sukang-suka naman sa kanya. Alam mo ba kung saan siya nakatira? Sa pagkakaalam ko lang sa kabilang barangay. Pero hindi ko alam kung saan ang saktong lugar. Balak mo bang puntahan siya? Oo. Wag na ate. Mahirap kung ikaw pupunta sa teritoryo ng kaaway. Ganyan ang nangyari kay inay noon. Anong gusto mong gawin ko? Ang tumunganga na lang? Walang gawin? Nahihirapan na si Limuel ng dahil sa babaeng yun. Kilala ko ang babaeng yun. Hindi nun titigilan si Limuel. Tiyak na babalik ulit yun dito sa bahay. Sige lang, bumalik siya rito. At ako na ang makakaharap niya. Sa loob ng isang linggo, hindi nagpunta sa amin si Lira. Kung kailan namang handang-handa na ako sa pagharap sa kanya, tsaka hindi nagpakita. Hindi ko alam kung sadyang malakas lang ang pakiramdam niya, kaya alam niyang merong mangyayari sa kanya. Sa kabila ng masamang plano ko,
pumabor pa rin sa akin ng pagkakataon. Isang umaga, balak ko sanang puntahan ang binibilhan ko ng mga halaman. Tumawag kasi siya sa akin at sinabing may bagong dating ng mga halaman. Baka raw magustuhan ko dahil galing ibang bansa. Ngunit hindi agad ako nakaalis ng araw na yon. Isang babaeng dumating, ako ang nagbukas ng tarangkahan. Hinagod ko agad siya ng tingin. Kinutuban agad ako na siya nga si Lira. Tama nga ang pagkukwento ng kapatid ko tungkol sa babae. Pandak at may kabataan ito. Maitim din ang balat. Makapal din ang mga labi, kilay at may kalakihan ng ilong. Lihim na lang ako napahinga ng malalim sa pag-aaral sa itsura nito. May kailangan ka? Si Lemuel ang kailangan ko. Wala siya dito eh. Alam kong nandyan siya. Kaya wag mo nang itago. Kilala mo ba kung sinong kaharap mo, Iha? Siguro ikaw ang nanay niya na nang iwan sa kanya. Nang iwan ba ka mo? Oo. Di ba iniwan mo siya? Para magtrabaho sa ibang bansa. Tama ka, Iha. Iniwan ko siya para magtrabaho sa ibang bansa. Para maibigay ko sa kanya ang magandang buhay. Nakapagtapos siya ng pag-aaral. At nakapagtrabaho sa munisipyo kung saan kayo nagkakilala. Salamat sa pag-iwan ko sa kanya. Hay, pwede bang pakitawag na lang po siya? Meron kasi akong gustong sabihin sa kanya eh. Gaya ng sinabi ko, wala ang anak ko rito. Hindi ako naniniwala. Wala na siyang trabaho kaya wala siyang ibang pupuntahan. Talaga bang ganyan kakadesperada, ha? Ayaw sa'yo ng anak ko. Bakit habol ka pa ng habol sa kanya? Hindi ikaw ang gusto kong makuusap kundi si Lemuel. Kaya ilabas mo na siya. Sinabi na nga wala si Lemuel dito eh. Hindi ako naniniwala. Alam ko nandyan siya. Lemuel! Lumabas ka dyan! Meron lang akong gustong sabihin. Kausapin mo naman ako. Huwag mo akong pagtaguan. Hindi ka ba talaga makaintindi? Wala dito si Lemuel. Umalis ka na lang. Hindi ako aalis hanggat hindi ko nakakausap si Lemuel. Talaga bang mahirap maunawaan na ayaw sa'yo ng anak ko? Umalis siya sa trabaho ng dahil sa'yo. Ayaw ka na niyang makita. Hindi totoo yan. Siguro sinulsulan niyo si Lemuel na layuan ako, no? Hindi naman niya ako iniiwasan dati. Marami na nga kaming plano eh. Mahal ako ni Lemuel. Alam mong ilusyon mo lang na mahal ka ng anak ko. Ginayuma mo lang siya, kaya akala niya mahal ka niya. Pero tapos na ang kahibangan niya sa'yo. Nagising na siya sa katotohanan. Hindi ko alam ang sinasabi mong gayuma. Nagmamahalan kami ni Lemuel. Siya nga, kaya ba iniiwasan ka na niya ngayon? Nilalason mo kasi ang isip niya. Kayo ng kapatid mo. Mahal talaga ako ni Lemuel. Kung ako sa'yo, titigilan mo na ang anak ko kung ayaw mong ibalik ko sa'yo ang mga ginawa mo sa kanya. Ha? Hindi ko alam ang sinasabi mo. Huwag ka na magkaila pa. Ginayuma mo siya nung una. Nang hindi ka magtagumpay, kinulam mo naman ang anak ko. Huwag mo akong pagbibintangan ng ganyang kasamang bagay. Hindi ko yan magagawa sa mahal ko. Eh bakit ka namumutla? Sino pa naman ang hindi matatakot sa mga sinasabi mong matanda ka? Ngayon alam ko na kung bakit hindi ka magustuhan ni Lemuel. Maliban sa pangit ka na, pangit din ang pag-uugali mo. Anong sinabi mo? Hoy! Anong ginagawa mo rito, ha? Wala ka talagang modo. Nanay ni Lemuel ang kaharap mo. Isa ka pa! Umalis ka na. Bawal dito ang pangit. Akala niyo kung sino kayong kagaganda ng mga itsura. Pare-pareho lang naman tayong tao ah. Ikaw kasi ang nauna. Hindi kami mga palapintas na mga tao. Pero sa nakikita ko, nasa iyo ang problema. Hindi naman kayo ang gusto kong makausap eh. Ipakausap mo na lang sa akin si Lemuel. Hindi ka nun haharapin. Sukang-suka na ang pamangking ko sa'yo. May araw din kayo.
Pagsisisihan niyo ang ginawa niyong to sa akin! Huwag mo kaming pagbabantaan, Iha, sa sarili naming pamamahay. Hindi mo kami kilala. Baka bumalik sa'yo ang mga binibitiwan mong salita. Hindi ako natatakot sa inyo! Hindi niyo rin ako kilala! Nasundan na lang namin ng naiiling na tingin ng pag-alis ni Lyra. Ngayon ko lang nauunawaan ng anak ko na kahit kailan hindi niya magugustuhan ng babae. Si Tino na nagsara ng gate. Nakasunod pa rin siya ng tingin sa babae na makailang beses pang lumingon sa amin. O di ba? Ang kapal ang pagmumukha ng babaeng yon. Bagay na bagay ang itsura at ugali. May mga tao pala talagang ganun. Oo naman, marami sila. Si Limuel. Ayun, nasira na naman ang araw. Narinig kasi ang boses ni Lyra. Sabi ko wag na lumabas. Kawawa naman ang anak ko. Kasalanan lahat ng babaeng yun eh. Sumang-ayon naman ako kay Tino. Walang dapat sisihin kundi si Lyra. Habang lumilipas ang mga araw, nakikita ko ang pagiging miserable ng anak ko nang dahil sa kanya. Nang gabing yun, ako na lang ang gising sa bahay. Nakakaramdam ako ng kakaiba. Alam ko hindi pa rin kumukupas ang kaalaman ko sa pangungulam. Dama ko na may mga matang nagmamasid sa amin. Pumasok ako sa kwarto at inilabas muli ang kahon kung saan nakalagay ang itim na libro at iba pang gamit sa pangungulam. Galing pa ang mga gamit na yun sa yumao naming nanay. Sa akin niya ipinamana ang kanyang kaalaman sa pangungulam. Dahil tanging sa anak na babae lamang pwedeng ipamana ang kaalamang yon. Kinuha ko rin ang itim na libro at saka umusal ng orasyon na naglalaman ng kahindik-hindik na sumpa. Kinabukasan nanghihina ako at halos hindi makabangon. Pero hindi ako nagsisisi sa ginawa ko nung nagdaang gabi. O ate, tinanghali ka ata ng gising ngayon ah. Kasi napuyat ako kagabi. Tinuloy mo na ba ang plano mo? Oo, pagkatapos kong makaharap ang babaeng yon. Siya nga pala, nagpaalam si Lemuel na makikipagkita sa kaibigan niya. Hapon na raw siya uuwi. Mabuti nga't nang hindi na siya nagmumukmok dito sa bahay. Yun nga ang sabi ko sa kanya eh. Oh, ate, okay ka lang? Medyo nahihilo lang ako. Anong oras ka ba natulog kagabi? Umaga na halos. Tsaka malaki ang nawala sa aking lakas. Tigilan mo na kasi ang ginagawa mo. Ipaubahin na lang natin sa Panginoon ang lahat. Gusto ko lang turuan ng leksyon ng babaeng yon. At para tigilan na rin niya si Limuel. Sa ginawa mo, baka tigilan na nga niya ang anak mo. Sa ginawa kong kulam sa babaeng yon, titigilan na talaga niya si Limuel. Hindi ako papayag na masira ang buhay na nag-iisa kong anak nang dahil sa kanya. Gabi-gabi ko pa rin ginagawa ang orasyon sa kwarto ko. Kailangan ko kasing ulit-ulitin yun para mas mabisa ang epekto nun sa babaeng yun. Isang araw habang nasa bakuran ako at naglilipat ng mga bagong bili kong halaman sa mga paso, dumating si Limuel. Hindi na ako nagulat sa ibinalita niya sa akin. Wala siyang kaalam-alam na ako ang nasa likod ng lahat ng yun. Dapat nga matuwa ka sa nangyari sa babaeng yun. Parang nakaganti ka na rin. Kahit po marami siyang ginawang hindi maganda sa akin, hindi ko po gugustuhin na magkasakit siya ng malubha. Isipin mo na lang na bumalik lang sa kanya mga ginawa niyang kasamaan. Oo nga po, hindi ko kailangan makonsensya. Hindi naman ako may gawa nun sa kanya eh. Nasa na daw si Lyra? Sabi ng kaibigan niya, sinubukan daw nilang dalhin sa ospital pero tumanggi. Minsan kasi hindi lahat ng sakit kayang gamutin ng doktor. Baka alam niya yun. Ano pong ibig niyo sabihin, Nay? Wala. Mabuti pa kalimutan mo na ang babaeng yun. Opo, Nay. Oo nga po pala. Nakausap yung dati kong kaklase. May bakante daw sa pinagtatrabahuhan niya. Pwede ko raw subukan mag-apply doon. Talaga? Aba, magandang balita yan. Ano ang desisyon mo? Susubukan ko po, Nay. Sayang naman po eh. Tsaka, naiinip na rin po ako rito sa bahay. Tama yan kesa magmukmuk ka dito sa bahay. Ipagdadasal ko na matanggap ka sana agad.
Salamat po, Nay. Natanggap naman agad si Limuel sa inaplayan niyang trabaho. Medyo malayo nga lang at kailangan maaga siyang umalis ng bahay at gabi na rin nakakauwi. Ayos lang naman yun. Para hindi siya nadadatnan ni Lira na patuloy pa rin sa pagpunta sa bahay. Katulad ng araw na yun. Naiiling na lang si Tino habang nakatanaw dito sa labas ng bakod namin. May sakit na nga. Sige pa rin ang punta rito. Ayaw niya talagang sumuko ah. Ang tindi naman ang tama niya sa anak mo. Na kay Limuel na kasi ang mga katangian na hinahanap ng isang babae. Kaya maswerte ang babaeng mamahalin ng anak ko. Ako na lang haharap sa kanya. O sige, marami pa kasi akong gagawin eh. Sumabay na ako sa paglabas ng bahay kay Tino. Dumiretso ako sa mga halaman ko. Samantalang siya, nilapitan si Lira na may takip pa ng tela ang buong mukha. Malapit lang naman sila sa pwesto ko, kaya rinig na rinig ko pa rin ang kanilang pinag-uusapan. Bakit nandito ko na naman, ha? Gusto kong makausap ang nanay ni Limuel. Ano ang kailangan mo sa kapatid ko? Bakit hindi siyang lumapit sa akin? May ginagawa siya. Kaya sa akin mo lang sabihin ang pakay mo. Nakikiusap ako sa'yo. Siya ang gusto kong makausap. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Aba, marunong ka na makiusap ngayon? Hindi naman ako magtatagal eh. Hindi ko kasi alam kung gusto kanyang kausapin eh. Sige na, kakausapin ko na siya, Tino. O sige, pero dito lang ako. Baka mamaya kung ano naman ang sabihin ng babaeng yan sa'yo eh. Ano bang kailangan mo sa akin? Alam kong ikaw ang bigawan nito sa akin. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Huwag ka nang magsinungaling pa. Alam mong kasalanan sa Diyos ang ginagawa mo. Kasalanan ba ka mo sa Diyos? Yung ginawa mo sa anak ko, hindi ba kasalanan sa Diyos? Wala akong intensyon manakit ng tao. Gusto ko lang naman makuha ang puso niya eh. Yun lang ang intensyon ko. Hindi katulad mo. Gusto mo akong magdusa. Walang magulang na gustong masaktan ng kanilang anak. Kapag naging ina ka na rin, tsaka mo ko maiintindihan. Kahit ano pang dahilan mo, mali pa rin ang ginagawa mo. Kaya ka lang nagpunta dito para sabihin ng mali ko. Hindi. Nandito ako para makiusap, magmakaawa o kung kinakailangan na lumuhod sa harapan mo. Tanggalin mo na ang sakit na ibinigay mo sa akin. Paano kung ayoko? Nagmamakaawa ako sa'yo. Kung gagawin ko yung sinasabi mo, ipinapangako mo ba na hindi ka na ulit magpupunta rito? Hindi mo naguguluhin ang anak ko? Oo, pangako. Kung ganun, umuwi ka na. Babawiin mo na ba ang sakit na ibinigay mo sa akin? Marahan ang ginawa kong pagtango habang nakatingin sa kanya. Sumilay naman ang ngiti sa labi niya. Pagkatapos nagpaalam na rin siya sa amin. Bumalik na rin ako sa ginagawa ko. Sumunod naman sa akin si Tino at umupo sa bakanting upuan. Babawiin mo ba ang kulam sa kanya? Hindi. Mula kanina nabasa ko na ang laman ng iniisip niya. Nakakabasa ka na ulit ang laman ng isipan ng tao? Mula lang nung bumalik ulit ako sa pangungulam. Tingin ko nga, hindi talaga senserong babaeng yun eh. Hindi ko alam pero noon pa mabigat ang loob ko sa kanya eh. Dahil nararamdaman mong hindi siya mabuting tao. Sa kabila ng lahat, hindi pa rin ako sangayon sa ginagawa mo. Kaya nakikiusap ako. Tama na ang paggamit ng itim na kapangyarihan. Pangako huli na to. Sa akin na magtatapos ang sumpa ng pamilya. Hindi ko rin naman to maaaring ipamana kay Limuel. Alam natin na tanging babae lamang sa pamilya ang pwedeng magmana ng kakayanan namin ng inay sa kulam. Salamat naman kung ganon. Muli akong nagpakawala ng itim na kapangyarihan. Yun na ang huling gagawin ko.
Pagkatapos ng ilang araw, nabalitaan na lang namin na nagpatiwakal si Lira. Sabi dahil daw sa matinding kabiguan sa pag-ibig kaya niya yung nagawa. Nagulat naman si Limuel, pero para na rin siyang nabunutan ng tinik sa dibdib sa pagkawala nito. Sa kasalukuyan wala pa rin nalalaman si Limuel sa lihim ko. Minabuti ko na wag na lang sabihin sa kanya. Dadalhin ko na lamang yun hanggang sa aking huling himlayan. Matapos kong ibaon ang kahon kung saan naroon ang itim na libro at gamit sa pangungulam, nagpunta ako sa simbahan at nagbalik loob sa Panginoon. Marami akong inihingi ng kapatawaran. Nakalimot ako na lahat ng mga biyayang natatanggap namin ay galing sa Kanya. Pagkatapos ng pagbabalik loob ko, gumaan kahit papano ang pakiramdam ko. Sa paglipas ng mga panahon, maraming beses na sinubok ang aking katatagan ng mga problema. Totoo nga ang sinasabi nila. Habang lumalapit ka sa Panginoon, susubukin na mabibigat na problema ang pananampalataya mo. Isa sa ipinagpapasalamat ko ay kasama ko lagi ang aking anak at kapatid. Sila ang naging lakas at sandalan ko sa mga panahong nawawalan na ako ng pag-asa sa buhay. Wakas. Nay! Dito po! Nandito po ako!